Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang pag-uusapan natin mga kababayan ay itong si ah, Duterte, yung tatay. Kasi dinedepensahan po siya. Tungkol po dyan sa Pogo. At yun nga po, nagkaroon ng motu proprio investigation sa House kahapon regarding this Pogo. Sa isa nating vlog, sinabi natin doon na nire-recommenda po nila na ipasara itong 402 illegal Pogo sa tulong po ng pamamagitan ng interagency or whole of the government approach. No, pero idadagdag pa rin natin itong ibang balita dito na kung saan yung pong nakatakas na Malaysian diyan sa Banban, yung kanyang ordeal ikinwento niya po, yung pagpapahirap sa kanya, paano siya napunta doon. At ito namang si Dan Fernandez, representative ng Laguna, ikinwento po ano po yung napanood nila ng mga video evidences na nakuha doon po sa torture chamber diyan po sa Pogo. Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga video, sa mga video replay, sa mga nagsishare ng blessings, at ganun din po sa mga katuwang natin dyan sa comment section at live chat box ng video premiere at live stream. So eto po no, para mabilis tayo, background lang muna. Diyan po sa Impact Leadership, no? Yung July 15 na sinabi ni Hontiveros, okay? Ngayon, lumilitaw ulit yung pangalan ni Duterte. At least in connection sa pangalan ni Michael Yang, o di ba yung Michael Yang na yan yung economic advisor ni Digong na yung pala isang drug lords. Hindi nga makapunta-punta yan Nagbigay ng statement na sa ibang bansa siya. Hindi siya makauwi. Duwag si Kupal. Na lumilitaw na sa mga panimulang ebidensya na kuha namin ay talagang posibleng may connection din dito sa mga Pogo na ito. So, aalamin po namin yan as the investigation continues. So, lumilitaw po ang pangalan ng inyong dating presidente na sinungaling at duwag, yung tuta ng China. Okay? Ngayon po, sumagot siyempre yung mga attack dog niya, yung mga kanyang mga alagad, Okay? Eto po, sa ulat ng Manila GMA News Online, meron pong quote card pero kulang po Nakukulangan ako sa impormasyon. Maganda yung talagang mga detailed na sinabi. Kasi nasa kapihan sa Senado si Bato kahapon no? Ito po, sabi ni Bato, ex-President Duterte can be implicated in nabubulol ako. In Pogomes. Hindi daw pwedeng i-implicate, isali si Pangulong Duterte. No? Bakit? Yan. I don't think they can implicate the former good president. Talagang kapal ng mukha. Kung wala si Duterte, walang Bato. O kaya yan nasasabi niya. Kaya siya ang nagsasalita ng ganyan in behalf of the Dutertes. Kita mo? Utang na loob. Akala ko ba bawal ang utang na loob sa mga Duterte, di ba? If they have the evidence, gawin nila. Ano bang sabi ni Hontiveros? Bato, anong sabi ni Hontiveros? So, aalamin po namin yon as the investigation continues. Yung po tayo paano pag merong mga evidences na sangkot si Digong, what you gonna do? What you gonna say? Dalhin nyo sa proper forum. Pag dinala sa proper forum, wala yan, ganito yan. Di ba? By mere association lang, siguro dahil kilala niya si Michael Yang, pero pag sabihin mo si Presidente Duterte mismo ay involved sa kung saan merong mang ginagawang illegal yang certain Michael Mang na yan, kung merong ginawang illegal, I don't think iko-condone ni Pangulong Duterte. Really? Hindi daw iko-condone ni Duterte. Really? O di sana pinategi niya na rin yan. Paano pala sabi niya by mere association lang? Bakit yung dyan si Bukekeng professional liar, the jukebox queen? Picture lang ni FL Lisa. Sinasabi niya smuggler daw, di smuggler na rin si Lisa. Ganon.
Tapos ikaw sasabihin mo, by mere association lang. Bakit? Alam mo ba 24/7 kung ano ang transaction, ano ang ginagawa ni Duterte that time? 24/7 ha, alam mo. So ibig pala sabihin, daig mo pa si Bongo. 'Di ba? Ibig sabihin, alam mo lahat by mere association lang. Oh, 'di ba? De La Rosa even recalled an order from Duterte when they were still in Davao to monitor the activities of the Chinese nationals in their city and conduct operation if there are illegal activities. Maniwala ako sa'yo. Baka gawa-gawa mo lang yan para pagtakpan si Duterte. Taga Davao yan eh. Referring to Michael Yang. Honestly, wala akong nakita. Really? Eh bakit? Baka naman tulad nung sinabi ng spokesperson ng Region 11 ng Kapulisan. Ha? Wina-whitewash nyo. Di ba? Oh, sige nga. Kakahiya naman kayo ba to, no? Hindi daw pwedeng i-implicate. Bakit? Siya nga ang pumayag dyan eh, na magkaroon ng pogo. Anong sabi niya? Malinis yan. Malinis. O ano nangyari? Ha? Ano nangyari? Di ba? Ano nangyari? Bato, bakit hindi pwedeng i-implicate si Duterte dyan? Siya nga ang nag-aproba nung bill na ipinasa ni Pia Cayetano para sa taxes liability ng Pogo. At sinabi niya in public, malinis yan. O ano ngayon ang kinalinis ng Pogo? 'Di ba? Ilan ang legal, ilan ang illegal. Kaya nga lagi kong sinasabi, the bad things happening in Pogo at ways the good it will bring. Ano ba ang good na binigay niya? Wala nga, talo pa nga, sabi ni Finance Chief Recto, talo tayo. Bilyong pisong nawawala. Magkano lang ang nakukuha ng PAGCOR? 20 billion pesos a year. Hindi po yun ang totoo. Nawawalan tayo ng 400 billion pesos. Diba? Dahil nga hindi nagbabayad ng tama. Tapos gumagawa pa ng scamming, torture, sex slavery, forgery. Lahat-lahat na, human trafficking. Pero kayo, tuwan-tuwa. Ayan, dapat panagutin nyo si Duterte dyan. Ito, bato, makinig ka ha, yung inaprubahan ng amo mo na demonyo. Ito, sexual torture, man to man. Nakita nyo yun? House Joint Panel can stomach Pogo torture videos, bato. Ikaw, pag napanood mo yung gustong-gusto mo siguro, sexual torture, man to man. Meron pa nga doon sa isang video natin, pinapalo sila, nakahubad, nakatali, nakaposas. 'Di ba? Di ka ba maawa doon? Tapos sabihin mo hindi nyo pwedeng i-implicate. Hayaan mo silang mag-imbestiga, pini-prejudge mo kaagad 'di ba? Members of Joint House Committee tried but failed to stomach video clips of alleged torture of individuals recorded in the Pogo hubs in the country. Si Representative Dan Fernandez greenlight the showing of the torture videos during a motu proprio Wednesday. But only excerpts of more than 5 clips were played during the panel probe before Lanao del Sur 1st District Representative Sia Alonto Adjong said enough was enough. Shown in these videos were women being hit on their heads and bodies with what appeared to be a metal pipe. Sakit niya. And men being electrocuted with one of them being stripped naked. Hindi naman lang nahuli yung mga nagtutorture. Hindi mabigyan ng hustisya yung mga biktima. Bato, yung inaprubahan ng poon mo na Pogo. Bakit niya tinanggap yan? Bakit si Pia Cayetano ginawa niya pa yan? Ayaw nga ng China. Ayaw ng ibang bansa because of what? The bad it will bring. Ano nangyari ngayon, The torture victims, most of them were foreigners. Ito, mga na human trafficking. Were reportedly punished for infraction in connection with the criminal activities inside the Boko Hub. Baka scam, yung sa scam. Fernandez claimed the torture videos get much worse. We have seen a lot of videos. I have seen others you cannot take anymore. Especially on the abuse of the sexual torture. There was a sexual torture video man to man. Pinarusahan yung hindi sumusunod dun sa kanilang pinag-uutos. Ito po ang sabi ni Dan Fernandez explaining a while ago I was telling this body that we were going to show it, not only because the direction of the speaker is to have a comprehensive investigation. Precisely the very essence of the motu proprio is to investigate the illegal activities. Ay, nakakaawa po tong mga to.
At least yan pinakitaan sila ng ebidensya. Pati nga si Richard Gomez na andoon, nag-agree siya that the joint panel have seen enough details of the Pogo torture, but he argued that the Philippines public needed to see a visual of what was happening in certain hubs. Correct. Tama po yung para hindi lang sabihin gawa-gawa nyo lang yan. Ayan, pinakitaan kay ebidensya, pero at least nakita, tama naman na ipahinto na because of the sensitivity of the videos, di ba? Gruesome as it may be to show these videos, Mr. Chair, it is very important for everyone to see what is happening inside the Pogo. If people are seeing what is happening inside this Pogo's hub, then you feel the pain, you feel the torture, you feel the illegal activities happening inside, and then people are having an understanding. Correct. Agree po ako dyan. No? Tama po naman yun, pero at least pinigilan na ninyo para for the sensitivity. No? Para sa mga minors, alam mo naman, yung mga minors dyan, nasa YouTube yan, nasa FB yan, napapanood nila. Diba? Now, ito, dinggin mo ito, bato last article natin. Ito yung isang biktima naglahad ng kanyang ordeal dyan. Bato, tinan mo. Human trafficking ito. Tinraidor ng kaibigan. Di ba kayo? Traidor sa kaibigan? Di ba? Si Sara Duterte, traidor sa kaibigan. Malaysian victim details ordeal in Banban Pogo. Explicit torture. Videos air. Yun yung sinasabi natin kanina. A Malaysian rescued from the raided Pogo hub in Banban, Tarlac testified the House Inquiry. Dylan, iba na lang yung pangalan niya, who testified with assistance from PAOK, spokesperson Winston Casio, said he only came to the Philippines to celebrate, to celebrate Chinese New Year at the invitation of a friend in Banban. But the same friend, tingnan nyo, kaibigan, ibinenta siya sa Banban Pogo for amount of 300,000 pesos na ibenta na pala siya. Kumbaga yung sinasabi niyang kaibigan, nakala niya kaibigan, yung pala, yun ang magbebenta sa kanya. Diba? Pilipino ba yan? Inchik ba yan? O foreigner ba yan? Without him knowing. Dylan then said that his phone was confiscated from him, but not before he took photos of his bruises from the physical assault inflicted on him. Dylan was told that he should work for 6 months in Banban to pay off his debt. Pero yun, nagkautang ka? Paano? Di mo alam Yung pala talagang ang balak sa'yo, human trafficking. Since he was sold to work there and there were times that Dylan goes against the instruction of these criminals, kaya siya nabubugbog. The Malaysian embassy was able to seek assistance from us because Dylan was able to send photos of his face beaten black and blue to the Malaysian embassy before his phone get taken away from him. Ayan. Diba? The ordeal of 4 other victims could be seen in videos provided by the PAOK, although Casio did not specify if the 4 videos happened in the Pogo hubs in Bamban or in Porac where the authorities recently conducted the rape. Yan, wag na nating basahin ito kasi very gruesome na, no? So, it's gruesome. Very sensitive. Ayan, bato. 'Di ba? Ngayon, kailangan sila Hontiveros makakita dito ng probable cause para ma-implicate si Duterte. Para maparusahan itong matandang ito. Malaking kagaguhan ng ginawa sa atin. Yumuko kay Xi Jinping, inalaw ang mga kagustuhan ng mga ng Chinese. Biruin mo yan. Ngayon, palisin nyo yung mga yan. Galagurin nyo na lahat ng Pogo, illegal or legal man. Check upin ang mga nagtatrabaho doon kung mga illegal or hindi, illegal alien. No, may mga papers ba? Siya sa atin nyo lahat kasi sasabihin nyo, legal yan. Hindi nyo na check upin, hindi pwedeng ganun. Kailangan usisain maigi. Kayo po mga kababayan, sa palagay ninyo, no? Lumalabas ang pangalan ni Duterte, sabi ni Hontiveros pero ang sabi ni Bato, super tuta, super depensa sa kanyang amo dahil walang Bato kung walang Duterte. No, kumbaga, hindi siya mabubuhay kung walang Duterte. Hindi nga naman siya mapupunta sa pwesto niya sa Senado kung walang Duterte. Hindi siya mapiging PNP chief dati kung walang Duterte. Ang dami niya nalagpasan ng mga senior niya. Kaya ngayon, bawi-bawi din. Di po ba? Kayo, mga kababayan, anong masasabi nyo? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you on next videos. Bye-bye. God bless.